Magandang araw mga bata! Welcome sa ating YouTube channel. Muli, ako si Teacher JM at ngayong araw na ito, ating pag-aaralan ang Araling Panlipunan 3, Quarter 4, Week 5 na may paksang kabuhayan at pakikipagkalakalan ng sariling rehiyon. Para sa ating layunin ngayong araw na ito, sa araling ito, ikaw ay inaasahang matutuhan mo ang iba't ibang aspekto ng ekonomiya, gayon din ang kahalagahan ng kabuhayan at pakikipagkalakalan. Naisip mo ba kung saan nagmumula ang mga pagkaing inihahain sa inyong mesa tuwing umaga, tanghali at gabi? Bakit karaniwan pang pumupunta sa palengke ang mga magulang o kapatid o nakatatanda upang mamili? Ating tingnan ang Figura 1. Ito ang ugnayan ng limitadong pinagkukunan ng yaman at walang hanggang pangangailangan. Ating isa-isahin kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Makikita natin na narito sa unang kahon ang limitadong pinagkukunan ng yaman at ang walang hanggang pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, tirahan at damit. Ang nagiging suliranin natin ay kakapusan. Ano ang lilikhain, para kanino, at paano lilikhain. Ating isa-isahin ang mga ito. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Bago ang lahat, nais ko muna na pag-isipan nyo ang mga sumusunod na katanungan. Naisip mo ba ang mga pangangailangan mo sa araw-araw? Alam mo rin ba na ikaw ay may mga pangangailangan? Ano ang mga naiisip mo na kailangan para mabuhay na kapag wala ang mga ito ay maaari kang magkasakit o mamatay? Ang mga nasa larawan ay mga pangangailangan na hindi maaaring wala ang bawat isa. Nariyan ang pagkain, tirahan at mga damit. Isipin mo, kung hindi ka kakain ng isang araw o 10 araw o 100 araw, ano kaya ang mangyayari sa iyo? Isipin mo rin, paano kung wala kang bahay na matitirhan, walang higaan na matutulugan, saan ka titira? Ano ang mangyayari sa iyo kung sa lansangan ka titira? Paano naman kaya kung ikaw ay walang damit na maisusuot araw-araw? Ano kaya ang mga maaaring mangyari sa iyo? Tama, ang mga larawan na ito ay mahalaga upang mabuhay ka ng maayos. Walang katapusan ang mga pangangailangan mo at ng bawat isa. Hindi maaaring hindi ka kumain dahil manghihina ka. Ibig sabihin, ang pagkain, damit at tirahan ay mga bagay na kailangan ng tao upang mabuhay. Samantala, kung ang pangangailangan ng tao ay walang hanggan, ang likas na yaman naman ay may limitasyon. May hangganan ang lahat ng likas na yaman. May takdang bilang o dami lamang ang mga biyayang mayroon ang lahat. Halimbawa, ang gasolina na isang pangunahing sangkap upang mapatakbo ang mga makina ay limitado lamang sa bansang Pilipinas. Kahit na ano ang gawin ng mga Pilipino, kailangan ang pag-angkat. Ito ay dahil sa mataas na pangangailangan ng mamamayan.
Bunga ng patuloy na pangangailangan ng mamamayan, ang limitadong likas na yaman ay nagdudulot ng isang suliranin, ang kakapusan. Balikan natin ang halimbawa ng gasolina. Ang Pilipinas ay umaasa lamang sa pagbili sa ibang bansa. Kapag mahal ang pagkakabili sa ibang bansa, tumataas din ang halaga nito sa Pilipinas. Ang epekto, ang pagkaubos ng gasolina sa bansa ay pagdepende sa ibang bansa na mayroon nito at ang pagbabayad sa kung ano ang naitakdang halaga. Kaya naman, mahalaga na isipin bago gumasta at bumuo ng mga produkto ay itanong ang sumusunod. Ano ang lilikhain? Para kanino? Paano lilikhain? Kaya, ang matalinong pagdedesisyon ay mahalaga, tulad ng pagpaplano sa kung ano ang bibilhin sa palengke at iluluto. Sa mahal ng mga bilihin at limitadong pera na mayroon ang mga nakatatanda, ang pagpili ng masustansyang pagkain sa abot-kayang halaga ay nangangailangan ng tama at wastong pag-iisip. Ang pagdedesisyon ay kaakibat ng kakayahan na makabili sa mga pamilihan. Ano na nga ba ang kailangan upang magkaroon ng masustansyang pagkain sa kabila ng limitadong pera o mataas ng mga bilihin? Tama, katulad ng nakikita nyo, maaaring magtanim sa ating bakuran para naman mabawasan ang bibilhin nating mga sangkap o mga gulay na maaari nating bilhin. Kukunin na lang natin ito sa ating bakuran. Ayan mga bata ang ibig sabihin ng Figura 1, ang ugnayan ng limitadong pinagkukunan ng yaman at walang hanggang pangangailangan. Makikita natin na limitado ang pinagkukunang yaman natin na nasa ating kapaligiran, ngunit walang hanggan ang pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, tirahan at damit. Kaya nagkakaroon ng suliranin, ang kakapusan. Ngayon mga bata, upang mas maintindihan niyo pa ang ating aralin ngayong araw na ito, dumako tayo sa isang pagsasanay. Iguhit ang check kung ang pangungusap ay tama at X naman kung hindi. Para sa unang pangungusap, kailangan ng tao ng pagkain, bahay at damit upang mabuhay. Ito ba ay check o X? Tama, ito ay check. Para sa ikalawang pangungusap, ang pangangailangan ng tao ay walang hanggan. Tama, ito ay check. Para naman sa ikatlong pangungusap, ang likas na yaman naman ay may limitasyon. Ito ba ay check o X? Tama, check. Ang likas na yaman ay may limitasyon dahil meron lamang itong sapat na dami o bilang. Dumako naman tayo sa pang-apat na pangungusap. Walang hangganan ang lahat ng likas na yaman. Ito ba ay check o X? Magaling, ito ay X dahil may limitasyon ang likas na yaman. Para sa panghuling pangungusap, bunga ng patuloy na pangangailangan ng mamamayan, ang limitadong likas na yaman ay nagdudulot ng isang suliranin, ang kakapusan. Ito ba ay check o X? Mahusay, ito ay check. Ayan mga bata,
Sana ay marami kayong natutunan sa ating paksa tungkol sa kabuhayan at pakikipagkalakalan ng sariling rehiyon. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Teacher JM at please subscribe sa ating YouTube channel. Paki-like, comment, and share na rin. Maraming salamat!